Sabi nila, gagawin mo ang lahat kapag mahal mo ang isang tao. Pasasayahin, pagbibigyan hanggang kaya. Paano kung sinaktan ka? Mamahalin mo pa rin ba? Hindi sinasadya ang dahilan kung paano naging magkaibigan sina Olivia at Jake. Magulo at makulit si Jake. Siya naman ay tahimik at seryoso. Pero nag-click naman ang pagkakaibigan nila sa puntong naging mag-best friends sila. Sabi nga nila, soulmate friends sila. Ngunit dumating ang pagsubok sa kanilang pagkakaibigan. Naging dahilan iyon upang mamuhi siya rito. Dumaan ang 6 na taon na hindi naging maayos ang kanilang alitan. Nang muli sila magkita, higit pa sa pagkakaibigan ang na-restore sa kanila. Natagpuan niya ang sariling nagmamahal na pala rito. Ganti ng tadhana o ganti nito. Parang mamamatay ang kalahati ng kanyang sarili nang sabihin nitong ikakasal na ito sa iba. At ang pinakamasakit pa, ipinasa siya nito sa ibang lalaki. Iyon na lang daw ang mamahalin niya. Magandang araw sa lahat ng masugid na tagapanginig ng El Rafa TV. Isang maiksing kwento ang ibabahagi ko sa inyo na tiyak na magbibigay ng aral, kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng ating video, paki-click din po ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Alam mo, sobra talagang babaero ng kuya ni Jake. Patuloy nitong kwento na hindi napupuna ang pag-alumpihit niya. Akalain mo ba namang girlfriend na nga niya yung kapatid ni Ate Robina, tapos sila pa rin pala nung bagong nurse, nating anak naman ni Vice? Uuwi na ako, Madonna. Ang bilis mo naman. Kadarating mo pa nga lang, mamaya ka na umuwi. Dito ka na mag-dinner. Next time na lang. Napagod ako kanina eh. Pagdadahilan niya rito. Maaga ako magpapahinga para makabawi. Ikaw ang bahala ha. Maalala ko nga pala. Nagkikita na ba kayo ni Jake? Tumango naman siya rito. Nagte-text kami. Hindi ko naman kasi nakikita ang lalaking yon pagkatapos ng magkaayos ninyong dalawa. Inaasahan ko na magiging anino mo na naman ang isang yon, pero mukhang hindi yata ah. Kung alam lang nito na kasalukuyang natutulog ang binata sa bahay niya. May trabaho naman kasi siya. Sabi na lang niya rito. Sa katuluyan ng umalis. Tulog na tulog pa rin si Jake na makabalik siya sa kanyang bahay. Kay payapa ng anyo nito habang mahimbing. Naaakit siyang pagmasdan pa ang gwapong mukha nito. Ano nga kaya kung maging mag-boyfriend sila? Ano kaya ang pakiramdam na maging girlfriend nito? Ipinilig niya ang ulo sa naisip. Galit na galit siya noon dito. Dahil inamin nito sa kanya ang posibilidad na iyon. Ngayon siya naman ang nag-iisip ng ganoon. Naging unfair talaga siya rito. Dakong 8:00 na nang gisingin niya si Jake. Umungo lang ito. Nanatiling himbing. Napilitan siyang yugyugin ng malakas ang balikat nito. Halos hindi nito maibuka ang mga mata nang sumagot ito sa kanya. May pasok ka pa. Kailangan mo nang gumising. Wika naman niya sa binata. Nag-inat naman ito. Sa minsang paggalaw ng isa nitong kamay, ay mabilis siyang nahatak ng isang braso nito. Tumitiling na buwal siya sa kama sa ibabaw nito. Nagkukumahog siyang makaalis sa pagkakadagan dito. Bakit mo ginawa yon? Sumbat naman niya rito. Nagsisikap man makatayo, pinipigilan naman siya ng isang kamay nito. Huwag ka munang bumangon. Pakiusap nito na medyo malat pa ang boses. Gusto kong pakinggan mo muna ang napanaginipan ko. Asiwang-asiwa siya ng mga sandaling iyon. Iisandang ka lang yata ang layo ng mukha nila sa isa't isa. Ikaw ang napanaginipan ko. Malambing nitong sabi sa kanya. Nakahiga raw tayo ng ganito. May nire-request ka raw sa akin, pero ayaw kong pumayag. Anong request? Tanong niya nang nadadala na sa kwento nito. May lamlam naman ang mga mata nitong nakatunghay sa kanya. Tila tumutulong iyon upang halos maghabol siya ng hininga. Kiss. Tura naman ito. Sa kamay pilyong ngiting sumilay sa mga labi nito. Unggoy, ako pa talagang hihiling sa'yo ng halik.
Panaginip ko nga lang eh. Ngingising-ngising wika naman ito. Pagkatapos may ginawa ka raw kaya na papayag mo akong halikan ka. Ano naman yun? Pinaliguan mo ako ng 1 oras. Sa panaginip mo lang yun. Nababanas na pinisil niya ang ilong nito. Tawa ito ng tawa sa pagkapiko niya. Sabi ko nga panaginip lang, hindi ba? Kaya lang naman ayokong pahalik sa'yo kasi sa panaginip ko, nakalublob ako sa kaning baboy. Siyempre, diyahing pahalik. Dahil umaalingasaw ang mabahong amoy nun, no? Naibalibag niya naman ang unan sa pagbumukha nito bago mabilis na bumangon. Hibang ka pa yata sa puyat. Buti pa mag-leave ka na lang ngayon at kumpletuhin mo muna ang tulog mo. Talaga? Ngiti-ngiti ito na gusto na naman niyang kabahan. Payag kang matulog ulit ako rito? Sa inyo ka na matutulog dahil iuwi na kita ngayon kaya bumangon ka na. Sikmat naman niya bago binirahan ng labas. Sa kusina siya nagtuloy. Minabuti niya maghain na lang para makakain na sila kapag lumabas na ito ng silid niya. Muntik na niyang mabitawan ang mangkok ng sopas. Nang magpagbaling niya sa kitchen table ay naroon na ito. Matamang nakatingin sa kanya. What would you do kung sasabihin ko sa iyong liligawan kita? Magagalit ka na naman ba at hindi ako kikibuin sa loob ng 6 na taon? Biglang nangatalang ang kamay niya. Kung hindi sa maagap nitong pagsalo sa mga palad niyang may tanga na mangkok, tuluyan na niya itong nabitawan. I'm waiting, Olive. I'm laying all my cards on the table. Sinasabi ko ngayong kahit na best friend kita, iniisip at hinahangad kong ligawan ka. Mabuti nang sa bibig ko mismo magmula kaysa malaman mo iyon sa kung kanino tulad noon. Dama ni Olivia ang paghahamon sa tinig at anyo ni Jake. Kailangan niyang sagutin ito ng diretsahan. Alam niyang hindi siya papayagan nitong magpalusot ng hindi konkretong sagot base sa tono nito. Nagpakawala siya ng hangin mula sa nagsisikip niyang dibdib. Binata ka naman. Wala sigurong masama kung ligawan mo ako. Pero hindi ko maipapangako na tatanggapin kita. Fair enough. Nakangiti ng saad nito. Siguro naman handa ka na. Handa saan? Naguguluhang sabi naman ni Olivia. Yes. Handa ka nang magmahal. Mas malawak na rin ang pangunawa mo ngayon kaysa sa dati. Nag-half expect na ako ngayon na magagalit ka at magwawala na naman gaya noon. Gutom lang yan. Disimuladong tura naman niya. Hindi na rin siya komportable sa pinag-uusapan nila. Kumain na nga tayo. Nakapagtatakang naging matahimik ang pagsasalo nila ng hapunan. Pasulyap-sulyap lang ito sa kanya. Napuna pa niyang para itong may malalim na iniisip. Sinisikap na lang niyang ituon sa pagkain ng pansin. Nang hayagan na nitong sinabi ang intensyon nito sa kanya. Hindi na yata mawawala ang pagkaasiwa niya sa presensya nito. Pagkakain nila ay inihatid na niya ito palabas ng bahay. Hinawakan siya nito sa magkabilang braso at pinagmasdan ang kanyang mukha. Salamat sa masarap na hapunan at sa pagpapatulog mo sa akin. Hindi ko na mai-enjoy ang mga ganoong pribilehiyo ngayon. Hindi na magandang tingnan dahil manliligaw na ako sa'yo. Naramdaman niya ang pagpisil ng kamay nito na tila nagpipigil lang na yakapin siya. Siya man ay biglang nilukuban ng mga banyagang pakiramdam. Parang nais niyang ibaon ang sarili sa dibdib nito. Huwag lamang siya nitong iwan. Maraming salamat sa pagtitiwala mong muli, Olive. Nang makaalis na ito ay nakadama siya ng pangungulila rito. Sinabi niya talaga yon? Nanlalaki naman ang mga mata na sabi ni Madonna ng ikwento ni Olivia. Ang tungkol sa pagpapaalam ni Jake ng panliligaw sa kanya. Ang OA mo talaga. At hanggang ngayon nga parang hindi pa rin ako makapaniwala. Kulang na lang na tumili ito habang niyuyugyug siya nito. O diba? Sabi ko sa'yo. Talagang may hidden desire yan sa'yo yung mokong na yon. Ano naging reaksyon mo? Siyempre nagulat ako. Pero hindi ko na uulitin ang kagagahan ko noon. Kaya sinabi ko sa kanyang,
Bahala siya basta tatanggapin niya kung ano man ang magiging sagot ko. As if I know, may HD ka din naman sa mukong na yun, hindi ba? Puno ng kumpiyansang tudyo naman ito sa kanya. Sumeryoso siya sa kabila ng panunodyo nito. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang nararamdaman ko kay Jake, Mad. He's my best friend, all right. Alam mo kung gaano ako ka-attach sa kanya noon. Ganoon pa rin ang pakiramdam ko ngayon. Except that, may iba nang nadagdag. Like what? Anitong puno ng interest ang mababakas sa mukha nito. Kinakabahan ako tuwing nakikita ko siya. Gusto ko lagi kaming magkasama. Pero naaasiwa naman ako pag nariyan siya. Naiinis ako kapag inaalas ka niya ako. Pero natataranta naman ako kapag seryoso na ang topic namin. At tuwing naghihiwalay kami, kapag dumadalaw siya sa akin, lungkot na lungkot ako. Hanggang sa puntong maisip ko na sana, hindi na lang siya nagpakita sa akin. Ay grabe, in love na ang lola mo? Hinatak siya nito. Halika, mag-celebrate tayo. E-celebrate natin na tao ka rin pala. Hindi na ba to ang puso mo at marunong na makaramdam ng amor? Ano ba? Ipinagpag niya ang kamay nito. Puro ka talaga biro, nalilito na nga ako eh. Alam mo, kung naramdaman mo yan nung manligaw sa'yo si Erwin, malamang na nagtagal kayo. Late bloomer ka lang pala talaga. Ngayon ka palang tinamaan ng palaso ni Cupido. Kaya cool ka lang at i-enjoy mo ang panunuyo ni Jake sa'yo. Nahihiyang napatingin naman siya rito. Alam mo friend, excited na ako sa love story ninyo ni Jake. Tama pala talaga ang hula ko noon. Ang totoo, natatakot ako. Ano naman ang dapat mong ikatakot? Unang-una, kilala mo na siya ng husto. Alam mong may malasakit siya sa'yo, kaya hindi ka nun sasaktan. Paano kung hindi ko na siya maging boyfriend? Mananatili pa ba ang friendship namin? Mad this time, parang hindi ko na yata kayang masira na naman ang pagkakaibigan namin ni Jake. Kumunot naman ang noon nito. Loka ka talaga. Paanong hindi mo siya magiging boyfriend? Ikaw nga ang magdi-decide nun. Alam mo ikaw, ang dami mo talagang kaek-ekan. Wala kang dapat gawin ngayon kundi hayaan si Jake na suyuin ka. At kung inaakala mong tama na ang panahon, sagutin mo na. Hindi naman yun ganun kasimple. Pinalakihan naman siya nito ng mga mata. Ganun lang po yun kasimple. Promise me, ako ang maid of honor ha? Bakit pabor kang makatuluyan ko si Jake? Pag-uway tanong naman niya sa kaibigan. Dahil po alam kong in love ka ron sa tao. Matagal na. Hindi mo nga lang siguro nare-realize dati. Kinagabihan nakahiga na siya nang manumbalik sa isip niya ang mga napag-usapan nila ni Madonna. Bakit nga ba pinangungunahan niya ang takot? Ang kung ano ang mabubuo sa pagitan nila ni Jake. Ligtas siya sa pagmamahal nito dahil alam niyang hindi siya nito sasadyaing saktan. Maraming ulit na nitong napatunayan iyon sa ilang taon nilang pagkakaibigan. Natagpuan niya ang sariling nananalangin. Yes, Lord. Kung si Jake nga ang para sa akin, maluwag ko po iyong tatanggapin. Ibinibigay ko po sa inyo ang lahat ng takot sa dibdib ko. Umaasa po akong magiging maganda ang outcome sa aming relasyon. Kinabukasan pagbukas niya ng front door, ay nakita siyang isang nakarolyong sulat. Sabik na binuklat niya iyon, isang tula ang nakasulat doon. Sulat kami ni Jake ang nasa sulat. Alam niyang kinopya lang nito ang tula sa isang classic poem. Ngunit ang mensahe ay nakapagpangiti sa puso niya. Nakornihan man siguro siya sa mga isinulat nito kung direktang mga salita ng panliligaw ang naroroon. Ipinapangako niya sa sariling, iti-text niya ito upang magpasalamat. Niyakap niya sa dibdib ang papel. Wala siyang idea kung paano ito manligaw dahil matagal silang walang komunikasyon. Nang sumunod na araw na magpunta si Jake sa bahay ni Olivia, ay may bitbit itong tall box at nakasuot ito na kupasing maong at t-shirt. O may extra ka na rin bang karpentero ngayon? Pabirong bati niya nang papasukin ito sa tarangkahan.
Parang gustong umaluwas ng puso niya sa kanyang dibdib nang ngumiti ito. Oo, pero dito lang sa'yo. Wala akong natatandaan nag-request ako sa'yo na may gagawin ka rito. Wala nga, pero nakita kong kinakalawang na ang mga bisagra ng pintuan mo sa kusina. Kaunting tadyak lang doon, tiyak na bibigay na ang pintuan mo. Nag-aalala ako dahil mag-isa ka lang dito. Natouch naman siya sa concern nito sa kanya. Sinamahan niya ito sa kusina. Masaya sila nagkukwentuhan habang pinapalitan nito ng bagong bisagra ang pintuan. Salamat uli dun ha, dun sa tula na ibinigay mo nung isang araw. Aniya. Maganda pati yung scroll. Nagpasalamat ka na rin sa akin sa text. Again, you're welcome. I love the poem. I love the giver too. Hiniram ko lang yung kay Robert. Ang tula na yon, alam ko kasing mahilig ka sa mga ganung bagay. Nagkaroon ng patlang sa pagitan nila. Parang kontento lang siyang panuorin ito kahit hindi sila mag-usap. May masarap at payapang pakiramdam sa kanya na naroroon lang ito. Abot tanaw niya. Nung niligawan mo si Madonna at binasted ka niya, nasaktan ka ba? Naisip niyang itanong dito. Hindi. Naintriga naman siya sa maikling sagot nito. Bakit? Meron bang ganon? Siyempre madidisappoint ka kaya ka nga nanligaw para asahan na sasagutin ka niya. Niligawan ko lang naman siya dahil sa'yo. Naguguluhan naman siya sa naging sagot ni Jake sa kanya. Ano naman ang kinalaman ko sa kanya? Gusto ko lang na magselos ka, kaya ko siya niligawan. Wika nito nang sulyapan siya nito. Noon ko pa kinikimkim ang damdamin ko para sa'yo. Hindi ko lang mailabas dahil alam ko at napatunayan kung wala kang gusto sa akin. At tiyak na magagalit ka kapag nalaman mo. Ang kaso, kahit na sinarili ko lang ang damdamin ko na yon, dumating pa rin sa punto na nagalit ka sa akin dahil sa maling impormasyon na nakuha mo. Kahit naman mali ang impormasyong nakarating sa akin, totoo naman pala ang bintang ko sa'yo. Maniwala ka, Olive. Nakahanda na akong itago lang iyon habang panahon. Huwag lang masira ang pagkakaibigan natin. Pero masisira din pala. Bakit ngayon inilabas mo na? Dahil handa ka na ngayon? Noon ay hindi pa. At dahil buo na ulit ang friendship natin? Paano kung hindi rin kita sagutin? Kuminto ito sa ginagawa at mataman siyang tinitigan. Namalaya na lang niyang nasa harapan na niya ito. At sa punang kamay nito ang mukha niya. Then, malulungkot na naman ang buhay ko. Saglit lamang iyon at bumalik na ito sa ginagawa habang hindi pa rin siya makahuma sa sinabi nito. Para siyang niyanig ng isang malakas na lindol dahil sa ginawa nito. Naiintindihan mo ba kung ano yung ginawa mo? Aniyang halos hindi malagos ang mga salita sa kanyang lalamunan matapos halikan siya nito. Gusto niyang magalit ngunit hindi ganoon ang dating ng kanyang tono. Dama pa rin niya ang pangangatal ng kanyang mga tuhod at kamay. Napabuntong hininga naman ito. Saka malungkot na nagbaling ng tingin sa kanya. Yeah. Pero lagi kong napapanaginipan na ginawa ko yon. Pero huwag ka mag-alala. Hindi sasama ang loob ko sa'yo kung babastidin mo ako ngayon. Talagang ganun nga siguro. Hindi mo ako kayang mahalin. And I'm sorry kung ginawa kong halikan kita ngayon. Tinapos na nito ang ginagawa nito. Nang ihatid niya ito palabas ng bahay, nakadama na siya na matinding lungkot. Hindi niya alam kung paano pasusubalian ang maling akala nito. Nabura na bigla yata ang pagiging articulate nito. Natatakot siya na mali na naman ang masabi niya kay Jake. Parang hindi niya matatagalang tingnan ang laglag nito mga balikat habang palabas ng kanyang tarangkahan. Mabilis ang pumasok sa loob at hinagilap ang kanyang cellphone. Mahirap pumili ng taong mamahalin, pero mas mahirap ang magmahal ka ng hindi mo inaasahan. Bago pa niya mabawi ang naitipan niya sa keypad, ay nag-appear na ang message sent sa kanyang cellphone. Kagat-kagat niya ang ibabanlabi pagkatapos. Naging sobrang vocal na yata siya sa mensaheng iyon.
Bakit talaga namang na-inlove na rin siya doon sa tao? Magpapakiyeme pa ba naman siya? Tugon naman ang isang bahagi ng isip niya. Wala siya natanggap na reply mula kay Jake. Hindi tuloy siya mapakali. Nakita niyang hindi na gaanong mainit sa labas, kaya minabuti niyang diligin na lang ang mga tanim sa halaman ng kanyang bakuran. Dumidilim na matapos siya, kaya hindi niya agad nakilala ang bulto ng taong nasa tarangkahan niya. Nang lumapit siya sa rehas na gate, sinagilihan na naman siya ng kaba dahil si Jake ang naroroon. Preskong-presko ang itsura nito. Medyo namumuti pa ang mukha sa tagal na marahil ng pagligo nito at namamasa-masa pa ang kanyang buhok. Naplansyado naman sa pagkakasuklay. Napuna niyang may dala itong mahabang tubo ng blueprints na holder. Hi, bati nitong tila pigil ang pananabik sa kanya. Hi, ganti naman niya dito na medyo asiwa. Para bang noon lang sila ulit nagkita pagkaraan ng matagal na panahon na nagkakailangan pa sila. Tahimik silang magkaagapay na lumakad patungo sa terasa. And on niya ang daylight bulb doon. Lalong natambad sa kanyang paningin ang gwapo at matikas na kabuuan nito. Lutang na lutang iyon sa suot nitong. Para sa'yo. Wika nito nang iabot sa kanya ang plastic tube. Kinuha naman niya iyon. Kay bilis pa rin ang kabog ng dibdib niya habang tahimik na binubuksan ang blueprint holder. Nang mailadlad niya ang canvas na nalaman niyon, isang malaking oil painting ang landscape ni Art at ang napakagandang tanawin sa burol. Buhay na buhay ang kulay niyon na para bang anumang sandali ay gagalaw sa ihip ng hangin ang mga damong kugon. Dalawang batang magkaharap ang sentro ng obra. Nakita niya agad ang pagkakahawig ng mga iyon sa kanila ni Jake. Ang ganda, sabi niyang halos hindi mabigkas ang mga salitang iyon. Ang ganda-ganda nito. Ikaw ang inspirasyon ko sa pagguhit niyan. Nagpilit akong magpaturo kay kuya noong mabuo ko lang yan. Naluluhang inilapag naman niya ang obra sa ibabaw ng patio set. Hindi niya alam kung sino ang nauna sa kanila. Basta pagpihit niya ay nabagkayakap na silang dalawa. Tuluyan nang nalaglag ang kanyang mga luha sa mga mata. Parang hindi na sila maghihiwalay pa sa higpit ng kanilang yakap. I love you, Olive. My dearly beloved. Anas nito nagaralgal ang tinig. I've been loving you for ages that I can't remember for how long. Hirap na hirap akong itago at sikilin ito sa loob ng napakaraming taon. At kanina akala ko, tuluyang ka nang mawawala sa akin. Wala na rin sana akong pag-aalayan ng painting na yan. Narinig kong tumunog ang cellphone ko pero hindi ko tiningnan ang message doon. Para kasing wala akong pakialam sa paligid ko kanina. Ang sakit-sakit tanggapin na mawawala ka sa buhay ko. Hindi mo lang alam kung gaano ako na-shock na finally magagawa kong basahin ang message mo sa cellphone ko. 5 beses kong binasa yon para lang makumbinsi akong totoo na basa ko. Daig pa niya ang pakiramdam na iniugoy ng mga anghel sa duyang yari sa mga ulap. Parang puputok sa kaligayahan ang dibdib niya nang sa wakas ay makapagsalita siyang muli rito. Mahal din kita, Jake. Hindi ko na malayan pero mahal na pala kita. Nakita niya ang lamyos sa hagod ng tingin nito nang saglit siyang ilayo nito sa sarili. Nang ibaba nito ang mukha sa kanya, kusa siyang tumingala upang salubungin ang halik nito. Maingat puno ng pagsuyong tinahak ng mga labi nito ang kanyang mga labi. Ito ang kauna-unahang halik niya. Pagkatapos ay ibinao niya ang sarili sa dibdib nito. Ninanamnam ang yakap na noon pa lang ay natuklasang mahalagang sangkap pala ng pagpapadama ng pagmamahal. Kasalukuyang namimili ng hand towel sa Olivia sa lens section ng Mart 1 nang makita niya ang isang maliit na asol na tropelo sa gawing kanan niya. Naakit siya sa nakasulat sa gitnang bahagi niyon. Si Jake kaagad ang naalala niya nang mabasa iyon. Bitbit ang mga napiling mga towel. Tinungo niya ang kinaroroonan ng tropelo.
Kaliwang kamay ang pinanguhan niya sa unan, ngunit may kamay na sumabay sa pag-angat niya niyon. Pagtingala niya, mukha ni Jake ang nasalubong niya. Gulat na gulat din itong tulad niya. Sabay pa nilang nasambit ang pangalan ng isa't isa. "Sweetheart, mukhang mag-aagawan pa tayo sa mga tropelo na to ah." Wika nito nakangiti sa kanya. Sa tingin niya ay nagniningning ang mga mata nito. Binitiwan naman niya ang tropelo. "Sige, sa'yo na lang yan." "Hindi, sa'yo na." Tanggi naman ito. Saka kinuha ang kamay niya at ipinatong doon ang tropelo. "Ito na lang ang kukunin ko." Anito sabay dampot ng isa pang una na pula. "Hindi ko alam na pupunta ka ngayon dito. Gusto ko sanang isurpresa kapag labas mo ng hospital pero maaga ka palang lalabas." Lumawak naman ang pagkakangiti nito. "I love surprise. You can try again next time." Nagbabayad na sila sa kahera ng tanungin siya nito. "May pupuntahan ka pa ba pagkatapos nito?" "Wala na. Bakit naman?" "Gusto ko sanang ipakilala ka sa nanay ko." "Pupunta pa tayo ngayon sa Pilar?" "Sana. Igagabihin na tayo. Doon na tayo matutulog." Kinuha nito ang mga dala niya at ito na mismo ang nagbitbit ng mga iyon hanggang makalabas na sila sa convenience store. Gusto rin niyang makilala ang tunay nitong pamilya. Nakakataba ng puso na nais nitong ipakilala siya sa ina nito sa ganoong kaagang stage ng kanilang relasyon. Ngunit ayaw niyang lumakad nang hindi siya handa. Niwala siyang dalang damit. "Next time na lang siguro." "Yeah," sabi nitong pumurmal na ang anyo nito. Nararamdaman niyang nagtatampo ito. Maaari nga silang matulog sa Pilar dahil alam nitong off-duty naman siya bukas. "Importante ba sa'yo na pumunta tayo sa inyo ngayon?" "Huwag mo nang intindihin yon. Okay lang naman kung hindi ka pwede. Saka na lang siguro kapag gusto mo na at may chaperon ka na." Napatanga naman siya sa sinabi nito. "Iniisip mo ba na kaya ayokong sumama ay dahil wala akong tiwala sa'yo?" Hindi naman umimik si Jake. Nagulat siya nang iupo siya nito sa silya. Nakapasok na pala sila rito sa pesta ng baryo, ang kainan na kalapit na convenience store. "Pasensya ka na." Anito matapos tumalikod ng waiter na nagbigay sa kanila ng menu. "Ngayon ko lang na-realize na pagkatapos kong i-reveal ang feelings ko sa'yo, may mga pribilehiyo nga pala akong bilang close friend mo na hindi ko na maaring ma-enjoy ngayon." "Ano bang pinagsasabi mo? Wala namang nagbago ah. Best friend pa rin kita. At kaya lang ayokong tumuloy tayo sa Pilar ngayon, dahil hindi ako handa, ni wala akong bihisang dala." Malamlam ang mga mata nito nang sumagot. "Maniwala ka, Olive. May nabago." Hindi na siya nakapag-usisa dahil bumalik na ang waiter upang kunin naman ang order nila. Inihatid siya nito hanggang sa bahay niya. Napatda siya dahil sa nadatnan sa terasa. Puno iyon na makukulay at iba't ibang uri ng bulaklak. Dagli siya na papihit at buong katuwa ang niyakap ito na mahigpit. "Oh Jake, they're so beautiful." Nagtataka siya nang kumalas ito at makitang hindi malang ito nakangiti sa kanya. Lungkot ang nababanaag niya sa mga mata nito. "Bakit Jake?" tanong naman niya rito. "Olive, hindi sa akin galing ang mga bulaklak na yan." Hinanap ni Olive kung may card nga ang kasama ang bulaklak. May nakita nga siya ngunit wala namang nakalagay kung kanino iyong galing. Binasa niya ang nakasulat doon. Kinuha ni Jake ang card sa kanya. "Sino sa tingin mo ang magbibigay sa iyo nito?" "Wala akong idea. Yung huling nanligaw sa akin, 3 buwan ko nang nabasted. At balita ko ay may girlfriend na siya ngayon." Iniharap nito ang mukha sa malawak na bukiri na para bang mababasa nito roon ang sagot. "Kung gusto mo, itatapon ko ng lahat ang mga bulaklak na to." Napabaling naman itong bigla sa kanya. "Aba huwag. Kung sino man ang secret admirer mo, pinaghirapan din niya ang mga yan. Ipamigay mo na lang. Yung iba kung gusto mo." Nayapos niya ito sa baywang. "Napaka-understanding talaga ng mahal ko." Hinaga naman siya nito sa ulo. "Secured na kasi ako sa pagmamahal ng sweetheart ko.
Pero kung may ibang babaeng magbibigay sa'yo ng mga bulaklak, tiyak na magsiselos ako. Nakalabing wika naman ni Olivia. Walang magkakamali. Pasumpang saan naman ni Jake, sabay silang nagkatawanan. Kinabukasan pagkagaling niya sa polyclinic ay may nadatnan na naman siyang napakaraming bulaklak sa kanyang terasa. May card na naman siya nakita na wala naman nakalagay na pangalan. Nagpasya siyang mula noon ay ikakandado na niya ang kanyang gate. Maari nga kasing makapasok ang kahit na sino roon. Wala naman kasing magnanakaw o intruder sa lugar nila. Ngayon pa lang, kung sakasakali man. Nababahalang tinawagan niya ang kanyang ina. Mama, 2 beses na akong nakakatanggap ng napakaraming bulaklak dito sa bahay. Sa palagay nyo, may kinalaman ito yung anak ng dati nating counselor dyan? Walang ligoy na hayag niya na mabusesan ang kanyang ina. Anak, kakakasal lang niya. Wala pang 1 buwan ang nakakalipas. Nasa honeymoon pa nga sila ngayon na napangasawa niya. Wika naman ito sa kanya. Baka naman may bago ka manliligaw dyan. Wala naman akong bagong manliligaw, Mama. Nag-aalala tuloy ako. Mabuti pa kaya pasama ka na sa tiyahin mo riyan. Baka kung ano na naman ang mangyari sa'yo dyan. Malayo ka pa naman sa amin ng papa mo. Safe naman po ako rito. Huwag po kayong mag-alala. Madalas dito si Jake. Hindi niya ako pababayaan. Bati na kayo ni Jake? Opo, Mama. At boyfriend ko na po siya ngayon. Saglit itong hindi umimik sa kabilang linya. Nag-alala tuloy siya. Ayaw niyo po ba sa kanya, Mama? Hindi naman, anak. Naisip ko lang na mag-isa ka lang dyan. At alam mo na, sana naman ingatan mo ang sarili mo sa kanya. Natawa naman siya sa sinabi ng kanyang ina. Nakuha na niya kung ano ang ipinag-alala nito. Huwag kayo mag-alala, Mama. Kahit hindi niyo sabihin, talagang iniingatan ko ang sarili ko. Besides, gentleman naman ho si Jake. Alam naman ho niya yun. Alam ko, pero lalaki pa rin siya. Ilan pang pangungumbinsi ang ginawa niya upang mapalagay lang ang kanyang ina. Pinag-iisipan niya kung para saan siya maaring ilagay ang bulaklak. Puno na ang lahat ng flower vase niya, pati na rin ang ilang bote at garapon. Nang may mag-doorbell naman, si Judy ang nakita niya sa labas ng gate. Hi, bati niya sa kababata habang binubuksan ang tarangkahan. Pwede ka bang makausap, Olive? Napansin niyang seryoso ang anyo nito at tono nito. Sure. Iginiya niya ito sa patio set. Ano bang atin? May problema ba? Bumuntong hininga naman ang isinagot nito. Nahinuha niyang mabigat marahil ang problema nito, kung ano man iyon. Olive, lately, napag-utusan akong lihim na maglagay ng mga bulaklak dito. Tila hirap itong magsalita sa kanya. Nagulat siya sa sinabi nito. Hindi niya akalaing ito ang mystery sender ng mga bulaklak na natatanggap niya. Nino? At bakit Judy? Si Erwin. Parang gusto niyang matawa. Naghiwalay sila noon ni Erwin bilang magkaibigan at nasa speaking terms naman sila. Bakit hindi ito mismo ang lumapit sa kanya upang ibigay ang mga bulaklak? Naging mahiyain na ba si Erwin ngayon? Nangingiti ng tanong niya kay Judy. Hindi ito ngumiti sa kanya. Nanatiling seryoso ang ekspresyon nito. Mahal ka pa rin ang pinsan ko hanggang ngayon, Olive. 5 taon na kaming hiwalay ni Erwin. 2 taon na siyang nakikipaglaban sa kanyang sakit. Napamaang naman siya sa sinabi nito. Kailan lang? Wika naman niya rito. Nung magkita naman kami, okay naman siya. Dahil ayaw niyang isipin may sakit siya at malapit na siyang mamatay. May cancer siya, Olive. Nalulumong napatitig naman siya rito. Sana ay nagbibiro lang ito. Napakabata pa ni Erwin. Ngunit isang tingin lang dito, alam niyang totoo ang sinasabi nito. Matagal ang naging pag-uusap nila ni Judy. At bago ito umalis, nagulo ng husto ang isipan niya. Hapis ang anyo halatang tumutubong stubble sa baba at balingus-ngusan. At gusot ang buhok ni Jake na madatna ni Olivia ito sa burol. Nag-text siya rito upang ipaalam na gusto na niya itong makausap.
Ngunit naunahan siya ng tawag nito. Magkita raw sila sa burol dahil may mahalaga itong sasabihin sa kanya. May importante rin siyang sasabihin dito. Pabatid naman niya rito. Kaya naroon sila ng mga sandaling iyon. Kahit madilim ang papawirin at mababa ang mga ulap, tinatakpan niyon ang sikat ng araw. Nagbabanta ang pag-ulan. Naniniwala ka bang mahal kita? Panimula ni Jake. Kauupo pa lang niya at hindi niya inaasahang iyon agad ang ibubungad nito sa kanya. Wala ang pamilyar na pangungusap tuwing magkikita sila. Wala ang mga pabirong pa sa kalye nito. Oo naman. Bakit ba? Kaya mo bang paniwalaan na ikaw lang ang mamahalin ko kahit na anong mangyari? Kahit hanggang sa mamatay ako, Olive? Kinabahan siyang bigla sa sinabi nito. Tulad din ba ito ni Erwin? Don't tell me may sakit ka at... No. Sansala ka agad nito. Sa takot na marahil ay biglang lumarawan sa mukha niya. Wala akong sakit. Nagbuntong hininga ito. How I wish. Na may sakit na nga lang ako. Na may taning na ang buhay ko. Dahil sigurado ako na naroon ka sa tabi ko hanggang sa mamatay ako. Na ikaw ang kasama ko hanggang sa aking huling hininga. Huwag na huwag mong hihilingin ang mga bagay na yan. Will you stop talking in riddles and get straight to the point? Nagagalit na wika naman ni Olivia. Natatakot siya at bitin na bitin sa kung anumang bumbang pasasabugin nito. Nagkausap kami ni Erwin. Saad nito matapos muling magbuntong hininga. He's dying. I know. Sagot naman ni Olivia. Sinabi sa akin ni Judy. Nakiusap din siya sa akin na samahan ko si Erwin sa mga huling sandali nito. Ayun ang dahilan kaya gusto rin kitang makausap ngayon. Tinitigan siya nito. May lungkot ng chinito at dati ay perming nakangiti nito mga mata. Sundin mo ang kahilingan niya. Mapapasaya mo ang isang mamamatay na. Pero tayo ay may relasyon, Jake. Pwede nating putulin ang relasyong yun. Napatda siya sa seryosong himig nito. Dahil lang kay Erwin? Dahil sa mamamatay ng si Erwin? I can't do that. Hindi ko naman siya mahal. Lulukuhin ko lang siya at ang sarili ko kung susundin ko kayo ni Judy. At bakit ko gagawin iyon? Ikaw ang mahal ko, Jake. Kung mapapasaya mo naman si Erwin sa mga huling araw niya rito sa lupa, bakit hindi mo gawin, Olive? Ano? Hindi makapaniwalang sabi naman niya rito. Ganong kadali mo lang akong ipamimigay sa iba? Naghihinanakit naman niyang subat dito. Hindi kita kayang ipamigay. Ikaw lang ang nag-iisang tao na ipagdaramot ko sa kahit na ano pang kadahilanan. Pero hindi akin ang sarili ko, Olive. Inalas na sa akin ang pagpapasya rito. Iyon ang dahilan kaya kahit ikaw ay hindi ko maaring ipagdamot. You are not mine to keep. Ginigulo mo ang isip ko. Bakit ba hindi mo ako diretsahin, Jake? Napapikit ito. Nang dumilat, nakita niya ang pangingilid ng mga luha sa mga mata nito. Bakas ang matinding paghihirap sa kalaliman ng mga iyon. Ito na ang huli nating pagkikita bilang magnobyo, Olive. Para siyang nilindol sa narinig. Sinabi nitong mahal siya nito. Ngunit nakikipaghiwalay ito sa kanya ngayon. Seryoso ka? Hindi ko hawak ang mga nangyayari at mangyayari pa. Akala ko noon, maaari akong umasa. Akala ko, kung magsisikap ako at maaabot ko ang mga pangarap na iyon, lalo na magkita tayong muli pagkaraan ng 6 na taon, lalo na nang mahalin mo rin ako. Naramdaman niya ang malakas na pag-ihip ng hangin. Tinangay niyon ang mga silat at laglag na dahon patungo sa kung saan. Nag-uumalpas ang ilang hibla ng kanyang mahabang buhok.
sa pagkakasupil ng isang malaking hair clip. Sinakop na maitim na ulap ang papawirin. Pero hindi ko pala maaring pigilan ang puwersang maglalayo sa ating dalawa, Olive. Gusto ko lang tandaan mong hinding-hindi ka mawawala sa puso ko. Ano man ang mangyari. Mawala ka mang muli. Kasuklaman mo man ako. Nagpawala ito ng hangin mula sa dibdib. At nang muling magsalita ay halos hindi na naglago sa lalamunan niya ang tinig nito. Ikakasal na ako sa Lunes. Sa anak ni Vice Mayor, kay Joanne. Noon nabatid ni Olivia na ang tao palang nasa shock ay parang saglit na namanhid ang pakiramdam sa lahat ng bagay na nakapaligid sa kanya. Ganoon ang nararamdaman niya sa huling inihayag ni Jake sa kanya. Ngunit saglit lang iyon. Ang pagkalat ng sakit sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay parang daluyong ng alon. Kapag may unos, humahampas at lumuluhod sa kanya ang katotohanang narinig. Hindi niya makuhang magsalita sa sinabi nito. Para siyang biglang inalisan ng tinig. Hindi ko girlfriend si Joanne. Tura nito habang nakayuko sa kanya. Pero kailangan ko siyang pakasalan. Bakit, Jake? Paano nangyari yun? Usisa pa niya rito. Hindi ko maaring sabihin ang dahilan. Kahit iyon ay inalis din sa aking mga kamay ko ang pagpapasya. Na magangat ito na mukha ay umalpas na ang luha sa mga mata nito. Sana, patawarin mo ako. Kahit hindi pa ngayon. Sana maunawaan mong wala sa akin ang pagpapasya. Kaya hindi ko maipaglaban ang pag-ibig natin. Hangad ko ang kaligayahan mo. Nagbibiro ka lang, Jake. Nakuha niyang itugon dito. Pumapatak na ang ulan. Iwan mo na ako. Parang disusig manyika na sumunod siya sa sinabi nito. Hindi pa lubusang bumabaon sa utak niya ang mga sinasabi nito. Kaya siya nalilito. Naramdaman niya ang malaking patak ng ulan sa kanyang mukha at braso. Subalit nakakailang hakbang pa lang siya. Nang muli siyang pumihit paharap kay Jake, patakbong itinapon niya sa katawan nito ang kanyang sarili. Mahigpit sila nagyakap, kasabay ng isang nakakayanig na kaluluwang halik. Kapwa umaagos ang luha sa kanilang mga mata. Tila katapusan na ng mundo, at iyon na ang huli nilang pagkikita. Nararamdaman niyang may iba pa itong itinatago sa kanya. Isang mabigat na dahilan, kaya nito nagawang makipagkalas sa kanya. Habang mahigpit siyang nakakulong sa mga bisig nito, ipinasya niyang lihim na magsaliksik sa tunay na dahilan kung bakit ito biglang ikakasal sa iba. Pagkatapos ng nagawa kong kasalanan sa iyo, eto ka at handa pa rin akong damayan. Pilit pinasigla naman ni Olivia ang anyo nang makita ang malungkot na ngiti ni Erwin. Ano ka ba naman? Matagal na nangyari yon. Napatawad na naman kita at naging magkaibigan na nga tayo pagkatapos nun. Sinamahan niya ito sa James Gordon Memorial Hospital para sa radiation treatment nito. Una roon nagulat man ang mga magulang nito nang muli silang makita sa tahanan ng mga ito. Bakas niya ang tahimik na pasasalamat sa ngiting ibinibigay ng mga ito sa kanya. Mula nang tumungtong siya roon kanina. Batid ng mga ito ang pagbibigay na ginagawa niya, alang-alang kay Erwin. 1 linggo nang hindi sila nagkikita ni Jake. Hindi na rin ito nagte-text. Minsan sinusubukan niyang tawagan ito, ngunit hindi niya ito makontak. Ang hula niya ay nagpalit na ito ng SIM card. Tuluyan na nga sigurong hinarang ng binata ang anumang daan para hindi na sila muling magkaroon ng komunikasyon pa. Nang tumunog ang kanyang telepono, binasa niya ito. Hindi pamilyar kay Olivia ang numero na nagpadala sa kanya ng text messages na iyon. Gayunpaman dahil doon ay nakapag-isip-isip siya. Bakit nga ba niya ilulubog ang sarili sa galit at paghihinagpis sa nangyari sa kanila ni Jake? Hindi pa katapusan ng mundo. Maaring nasa lowest point siya ngayon. Ngunit gaya nga ng sinabi sa mensahe, pansamantala lang iyon.
Nag-text back naman siya sa hindi kilalang sender. Who are you? Pumasok na siya sa polyclinic. Nang hindi iyon sumasagot, inisip na lang niyang na wrong send lang ito. Hinayaan marahil ng Diyos na mangyari iyon upang bigyan siya ng encouragement. Napangiti siya at tahimik na umuusal ng pasasalamat. Paglabas niya sa polyclinic ng hapong iyon, nagpasya siyang dumaan kina Erwin. Walking distance lang naman ang bahay ng mga ito kaya naglakad na lang siya patungo roon. Umaga pa lang ay nailabas na ito ng hospital at mukhang malakas na. Gusto niyang siguruhing maayos pa rin ito. Mabuti nang ituon muna niya ang pansin sa pagtulong kay Erwin. Bukod sa magiging kapaki-pakinabang pa siya, ay maiiwas pa niya ang sarili sa pagdadalamhati niya. Pagtapat niya sa munisipyo, napalingon siya sa narinig niyang pamilyar na tinig na nag-uusap. Ang mga ama ni na Jake at Joanne. Ngunit hindi ang nakakatuwang boses ng mga ito ang umagaw ng pansin niya, kundi sina Jake at Joanne mismo. Kapwa naka-formal attire ang mga ito at magkasabay na lumabas ng munisipyo. Kaagapay ang mga magulang ng mga ito. Iisa lang ang ibig sabihin. Ikinasal na nga ang dalawa. Nang magkasalubong ang mga tingin ni na Olivia at Jake, wala sa sariling nahiling niya na sana ay bumuka ang lupa at lamunin siya ng buo. O kaya naman may dumaang buhawi at ngayon na lang siya papalayo sa lugar na iyon. Subalit na natili siya naglalakad ng mas mabagal kaysa dati. Hindi niya mabawi ang paningin mula sa mga mata nito dahil nasasalamin niya iyon sa kung ano ang sakit na kagyat niyang nararamdaman pagkakita niya sa mga ito. Nakagatlabi niya na makitang umabot ang kamay ni Joanne at niyapos nito ang braso ni Jake. Saka pa lang niya nakuhang mabilis na humakbang papalayo sa lugar na iyon. Subalit damang-dama niya ang sakit. Para iyong nana na unti-unting dumarami at ginagapi ang bahagi ng katawang may sugat. Makirot at mahapdi. Nang nasa harap na siya ng tarangkahan ni Erwin, sinikap niyang punasan ng panyo ang lahat ng bakas ng kanyang luha sa mga mata. Bumukas ang front door at iniluwa niyon ang nakangiting mukha ng binata. Mukhang malakas na ito. Ito na rin ang sumalubong sa kanya kahit may kasunod itong kawaksi. Hi, alam kong darating ka. Nagparent ako ng VCD, ng film. I Am Sam. Di ba gusto mong mapanood yun? Mukhang malakas ka na. Komento niya sa halip na sagutin ito. Sinikap niyang magpaskil ng ngiti sa mga labi niya kahit hindi ganoon ang kanyang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Yun na lang sana ang film na gusto kong panuorin, ang iparent mo. Gusto ko rin naman yun, maganda ang na-review ng mga critics. Magkaagapay silang pumasok sa kabahayan. Malungkot ka? Puna nito nang dalhin siya nito sa den. Doon sila hinayina ng kawaksi ng merienda. Kibit-balikat lang naman na itinugo niya rito. Nasa kalagitnaan pa lang ng pelikula ay naiiyak na siya. Hindi na niya napigil ang sarili kaya ini-off na muna ni Erwin ang VCD player. Hinarap siya nito. Kung ano man ang nagpapahirap sa loob mo, I am willing to comfort you. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Pumaloob siya sa mapagpalang mga bisig nito. Inilabas niya sa balikat nito ang mapapait na likidong nagpapasikip sa kanyang dibdib. Hindi ako magtatanong kung bakit ka umiiyak ngayon. Banayad nitong tura na mahimasmasan siya. Baka kasi makasakit sa loob ko ang dahilan mo. Sapat nang maramdaman ko na may silbi ako sa pagkakataong ito. Na kahit kaunti, naibigay ko sa iyo ngayon ang isang bagay na hindi ko nagawa sa iyo noon. Bumakas ang isang bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Salamat, Erwin. Ikaw dapat ang kino-comfort ko. Ganun talaga ang pagmamahal, Olive. Gagawin mo ang lahat para mapasaya mo siya. At nagpapasalamat rin ako na malaman ko iyon bago ako mawala sa mundo. Tama iyong nasa pelikula. Erwin, hindi ko alam kung masusuklian ko ang nararamdaman mo para sa akin. Wait, Olive. Wala akong sinasabi o ibinibigay na indikasyon na umaasa akong susuklian mo ang pagmamahal ko. Nangingiting wika naman ito. Hayaan mo lang akong mahalin ka. Makasama pa minsan-minsan.
Hayaan mo lang na damayan kita tulad ngayon. Kumikiling pa lang ang araw ay parang gabi na ang pakiramdam ni Jake. Parang maunos ang paligid kahit matindi ang sikat ng araw. Ramdam niya ang bigat ng kanyang dibdib. Naroon siya sa isang sulok ng bahay kubo sa likuran ng kanilang bahay. Nag-iisip, nagdadalamhati. Iyon ang araw ng kanyang kamatayan. Iyon ang pakiramdam niya ng mga sandaling iyon. In a way, ay may namatay nga sa kanya. Iyon ay ang kanyang kalayaan. Hindi nakatulong na nakita niya sa Olivia kanina nang bumaba sila mula sa munisipyo, kung saan ikinasal sila ni Joanne. Lalo iyong nagpahirap sa kanyang kalooban. Lalong nagpaantak sa sakit na alam niyang nararamdaman din ito. Nakadama siya ng pagnanais na manigarilyo. Ngunit agad niya iyong inaalala. Hindi na siya babalik sa bisyong iyon. Alang-alang sa kababata kahit hindi na sa kanya ang sarili. Napabuntong hininga siya. Hindi niya maiwasang maalala ang araw na malaman niya ang bagay na para sa kanya ay naghatol ng kamatayan. Nagtaka siya kung bakit nadatnan niyang umiiyak ang kanyang mami. Ang saya-saya pa naman niya dahil hindi sinasadyang nagkita sila ni Olivia sa Mart 1. Samantalang mukhang may problema pa pala sa kanila. Mabuti na lang hindi pumayag ang dalaga na dumalaw sila sa kanyang tunay na ina sa Pilar. Mi? Bakit? Ano nangyari? Nababahalang usisa niya habang umupo sa tabi nito. Naglayas ang Kuya Sid mo. Tigmak ng luhang saan naman ito. Dala niya ang mga damit niya at gamit sa pagpipinta. Pero bakit? Napagalitan ba siya ni Daddy? Hindi. Nagtataka rin kami ng Daddy mo kung bakit bigla na lang siyang naglayas. May iniwan po bang note si Kuya? Wala. Naghalungkat na rin ako ng mga gamit niya. Pero wala akong matagpuan kahit na ano na maaring dahilan ng kanyang paglalayas. Wala rin akong nakitang kakaiba sa kilos niya nitong mga nahuling araw. Sino-sino po ba ang dumalaw sa kanya rito noong mga nakaraang araw? Wala naman ako natatandaan. Kilala mo naman ang kuya mo. Madalas lang siya nagkulong sa studio niya. Kapag naman lumalabas, pumupunta lang siya sa bahay ng mga barkada niya. Nasaan si Daddy? Nililibot niya ang mga kakilala ni Kuya Sid mo. Baka sakaling may makapagturo sa kanya kung nasaan nga ang kapatid mo. Pinunasan niya ng panyo ang luha ng mga mata nito. Huwag na kayo masyado mag-alala. Kung nasaan man ngayon si Kuya, sigurado akong ligtas siya. Baka umandar lang yung artist mood niya at naghanap ng bagong adventure sa ibang lugar. Pero bakit wala siyang iniwan kahit kapirasong sulat man lang? Nakakapag-alala. Muli na namang pumatak ang mga luha nito. Hayaan niyo po, Mi. Magbibihis lang po ako at tutulungan ko si Daddy sa paghahanap kay Kuya. Subalit lumipas ang 1 linggo na walang nangyari sa paghahanap nila. Hindi nakatulong na nakailang gawin na nilang discreet ang paghahanap nila ng kanyang daddy. Umiiwas itong magbunga iyo ng alingas-ngas at makaapekto sa nalalapit nitong kandidatura sa Sagundiang Bayan. Kahit tawag ay wala silang natanggap na abiso mula sa kanyang kapatid sa nakalipas na mga araw. Subalit pagkaraan ng 10 araw ay nagka-idea na sila sa dahilan ng biglang paglalayas nito. Ipinatawag ng Vice Mayor ang kanyang mga magulang. Pag-uwi ng mga ito sa bahay nila, noon lang niya na lamang may malaking problema siyang gagampanan sa ikakapanatag na kandidatura ng kanyang ama at sa relasyon nito sa Vice Mayor ng bayang iyon. Bakit nagmumukmuk ka rito? Naputol ang pagmumuni-muni niya sa biglang pagsulpot naman ni Joanne doon. Pabayaan mo na lang ako. Walang gana niyang tugon dito. Tumabi ito sa bangkong kawayan sa kanyang inuupuan. Ipinulupot pa ang kamay sa kanyang braso. Pumasok ka na sa kwarto natin. Honeymoon natin, hindi ba? Dapat nagkukulong tayo ngayon. Pero heto ka at pinababayaan mo ako magsulo doon. Tinanggal niya ang mga kamay nito sa kanyang braso at tiningnan ito ng tuwid sa mga mata. Nagawa ko na ang obligasyon ng pamilyang ito sa'yo. Naibigay ko na ang pangalan ko. Tama na iyon, Joanne. Walang salitang tinalikuran niya ito at lumabas siya ng kanilang bakuran.
Pupunta na lang siya sa kina Stan. Doon na lang siya magpapalipas na magdamag. Napangiti naman si Olivia sa text message na natanggap niya. Mula na naman iyon sa kanyang anonymous sender. Isinave na nga niya ang numero nito sa kanyang cellphone at pinangalanan niya itong anonymous. Dahil hindi naman pala naligaw lang ang unang text nito sa kanya. Tuwing umaga ito nagpapadala sa kanya ng magagandang mensahe at masasabi niyang nakatulong ang mga iyon upang maging matatag siya. Upang kahit papaano ay maibsan ang pagdadalamhati niya. Nagsawa na siya sa kakatanong sa hindi kilalang texter dahil talagang ayaw nitong ipakilala ang sarili sa kanya. Nakontento na rin naman siyang ganoon. Naisip na lang niyang baka panata na nitong magbigay na lang ng encouragement sa kahit sinong matiyempuhan nitong cellphone owner. Palabas na siya sa kanyang silid ngunit hindi makalimutang tapunan ng tingin ang malaking painting na ibinigay sa kanya noon ni Jake. Nakakwadro lang iyon. Iyon na lang ang mga sulat nito ang natira sa kanya. Paglabas niya sa polyclinic ng hapong iyon ay hindi na siya dumaan sa bahay ni Erwin. Sa call center na siya dumaan upang bumoto. At pagkatapos ng schedule niya ng paglalaba, kaya bukas na lang niya dadalawin ang kaibigan. Nangako rin sa kanya si Madonna na magkasama sila nitong dadalaw kay Erwin dahil tiyempong off naman ito bukas. Parang pesta sa dami ng tao sa kanyang dinaraanan. May nagpasakay pa sa kanya ng jeep na pag-aari ng isang politiko nang pauwi na siya. Kahit nag-break na sila ni Jake, ibinuto pa rin naman niya ang ama nito at ang vice mayor. Tapos na niyang hanguin ang huling batch ng mga damit na kanyang nilabhan mula sa spin dryer ng washing machine nang makarinig siya ng doorbell. Lumabas siya ng laundry room at lumigid na lang siya sa harapan ng bahay. Ang mag-asawang Stan at Judy ang naroroon. Nasa tapat ng gate ang owner-type jeep na mga ito. Kinakabahan siyang bigla. Bumilis ang hakbang niya habang patungo sa tarangkahan. May problema ba? Bungad niya agad sa dalawa. Binuksan naman niya ang gate. Wala, nakangiting sagot naman ni Judy. Pinapadaanan ka lang sa amin ni Erwin. Wedding anniversary kasi ng mga tito ko at imbitado tayo sa handaan nila. Hindi mo lang nabanggit sa akin ni Erwin kahapon. Aniya habang iginigiya ang mga ito sa terasa. Ayaw lang nun na nag-aabala ka pa ng pagbili ng mga regalo para sa parents niya. Sagot naman ni Stan. Pwede bang pakihintay niyo na lang ako sandali? May isasampay pa kasi ako ng mga nilabhan. Sige lang, take your time. Wika naman ni Judy. Hindi naman nagtagal at nakasakay na siya sa owner-type jeep na mga ito. Sobra-sobra na nagagawa mo para sa pinsan ko, Olive. Puno ng pasasalamat ang anyo ni Judy habang sinasabi iyon. Hindi namin alam ng mga tito ko kung paano ka pasasalamatan. Nag-improve ng gusto si Erwin nito mga huling 2 buwan. At dahil yun sa pagdamay at pagpapasaya mo sa kanya. Daku wala yun, Judy. Nagkataon lang na may oras ako para dalawin siya palagi. Kahit naman papaano may pinagsamahan din kami ng pinsan mo. Naging mas matibay ang kapit ni Erwin sa Diyos dahil sa kanyang sakit. Dagdag pa niya. Ako man na-encourage na mga sinasabi niya tuwing magkakausap kami. Dapat pala, naipakausap ko na rin si J.K. Erwin. Singit naman ni Stan. Laging parang pasan ang daigdig ng isang yon. Nakita niya ng bahagyang sikuhin naman ni Judy ang asawa. Tahimik nilang binagtas ang natitirang distansya sa bahay ni na Erwin. Itinuon na lang niya ang pansin sa napakaraming campaign materials na mga politikong nakadikit sa mga pader at nakakalat sa kalsada. Naging masaya ang pagdiriwang ng wedding anniversary ng mga magulang ni Erwin. Karamihan sa malalapit na kamag-anak ng mga ito ay naroroon. Subalit kabila niyon, mababakas pa rin ang lungkot sa mga mata ng mga ito. Maging si Erwin ay masiglang masigla. Kung hindi pa niya ito pinaalalahan ng magpahinga na, ay hindi pa ito hihinto sa pag-iistima sa mga bisita. You made my life complete, Olive. Maluwag ang ngiting sabi nito nang ihatid niya ito sa silid. I can honestly say na, I love you. Niyakap niya ito at masuyong hinagkan sa pisngi. I love you to Erwin. Totoo iyon sa kanya bagaman ibang antas ng pagmamahal ang nararamdaman niya para dito. Hindi mo lang alam pero malaki ang nagawa mo para sa akin.
Sinamahan mo ako sa time na kailangan ko na makakausap. Maraming salamat, Erwin. Ako ang dapat nagpapasalamat sa iyo. You made me so happy. Thank you, Princess. Niyakap siya nito na mahigpit. Nang mahiga na ito sa kama, hinagkan pa niya ito sa noo. Good night. Good night. Sabihin mo kay Stan na mag-iingat siya sa pagmamaneho kapag naihatid ka na niya, ha? Don't worry. Maingat naman ang pinsan. Natatawang wika naman niya rito. Nasa pintuan na siya na muli siya nitong tawagin. Paglingon niya rito, nangingislap ang mga matang nag-flying kiss pa ito sa kanya. Goodbye, Princess. Ibinalik niya ang halik na iyon at tuluyan nang lumabas ng silid nito. Inaakala nilang lahat na nagkamali lang sa pagbibigay ng taning ang mga doktor na matagal pa ang buhay nito. Subalit pagising niya kinaumagahan, kasabay ng balitang nanalo sa eleksyon ang ama ni Jake, itinawag sa kanya ng ina ni Erwin na wala na ito. Namatay ito habang tulog. 3 buwan nang namatay si Erwin. Oo nga at nalungkot siya ng husto noong una. Ngunit masaya na rin siya dahil alam niyang maligaya na rin ito sa kinalalagyan ngayon. Kapwa na sila nasa polyclinic ni Madonna nang isugod doon si Joanne. Manganganak na ito at ang biro ng kung sino. Siya pa ang nakatokang mag-assist dito. Ilang oras din nag-labor si Joanne bago ito nanganak. Isang malusog na lalaki ang anak nito. May buhok na ang sanggol, medyo kulot. At kung hindi magbabago ang mga mata nitong nakadilat na agad nang lumabas, singkit din ang sanggol. Napakagatlabi siya. Kamukha ni Jake ang bata. Kinabukasan siya pa rin ang nakatokang magdala ng sanggol sa ina nito upang pasusuhin ito. Muntik na siya mapaatras ng pagpasok ng pribadong silid ni Joanne ay makita niya roon si Jake. Pagkaraan ng halos 5 buwan ay noon lamang sila nagkitang dalawa. Hindi niya alam kung paano niya nadala ang sanggol sa bisig ng ina nito. Ang alam lang niya ay mabilis siyang nakalabas ng silid. Olive, wait! Napahinto siya sa paglalakad. Parang nanigas yata ang kanyang mga binti sa pagkakapako sa kanyang kinatatayuan habang papalapit si Jake sa kanya. I missed you, Olive. Hindi lang ang mga salita ang magpapatunay niyon. Kahit ang mga mata nito ay iyon ang sinasabi. Wala siyang gustong gawin ng mga sandaling iyon kundi ang yumapos dito. Magpakulong sa mga bisig nito. At ulitin dito ang sinasabi nito. Dahil iyon din ang kanyang nararamdaman. Ngunit hindi na maaari. Bawal na niyang gawin iyon. Marahil ang nagbigay ng lakas ng loob sa kanya upang salubungin ng tuwid ang mga mata nito at sumagot. Balikan mo ang mag-ina mo, Jake. At sa tulong ng tapang na dati ay hindi niya alam na mayroon siya. Tinalikuran niya ito at nagtuloy na sa nurse station. Laking pasasalamat niya nang abutan niya doon sa Madonna. Ikaw na lang ang kumuha ng bata kapag tapos ng pasusuhin ni Joanne. Please, Madonna. Nakakaunawa namang tumango ito. Sure. Naglalakad si Olivia patungo sa abangan ng sasakyan nang makasabay niya si Ate Rubina. Pauwi na rin ito gaya niya. Gayon lang tayo nagkasabay Pagbubukas naman ng usapan nito. Galing kasi ako sa panghapon. Tugon naman niya. Gayon lang uli ako nagpang-umaga. Nabalitaan mo na ba na lumitaw na yung alibughang anak ni Esbe Rosales? Ang kuya ni Jake ang tinutukoy nito. Hindi pa. Saan ba siya pumunta? Hindi pa. E di nagtago. Lokong Sid na yon. Girlfriend niya ang kapatid ko. Yun pala. Pinakikialaman din niya ang anak ni Vice. Pasalamat siya at may kapatid siyang tagasalo ng kalat niya. Dagli siyang napalinga rito. Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tiningnan naman siya nito. Bakit hindi mo ba alam na si Sid ang tunay na ama ng inianak ni Joanne? Hindi niya alam kung matutuwa o malulungkot sa nalaman. Hindi. Mabagal niyang tugon dito. Kung sa bagay, talaga namang inilihim nila ng todo ang tungkol doon. Dahil baka nga naman makasira sa kandidatura ni Esbe Rosales. Kaya nga hindi ko masisisi si Jake kung hindi malang niya pinakialaman si Joanne. Balita ko nga,
Si Joanne na rin ang nag-file ng annulment sa kasal nila. Maghihiwalay na sila? Oo, kung tutuusin naman talaga, hiwalay na sila mula pa noong ikasal sila. Sa ulong po na tumitira si Jake. May kung anong nahugot naman sa dibdib niya sa mga nalaman. Hindi dahil sa balitang maghihiwalay na si Jake at si Joanne, kundi sa kaalamang hindi naman pala siya talaga niloko ng kababata niya. Hindi nito anak ang iniluwal ni Joanne kundi si Sid. Hindi niya natiis na hindi mag-usisa pa. Ano pa ang mangyayari kapag tuluyan na sila naghiwalay? Ano pa? Tiyak na mapipilitan si Vice na itaboy sa partido si Esbe Rosales. Natatawang biro naman ito. Sabi nga sa kasabihan, in politics, there are no permanent friends as well as permanent enemies. Only permanent interest. Pero sa totoo lang, mukhang iba naman ang gusto ni Joanne ngayon. Iyon naman yatang anak ng mayor ang pinupunterya niya. Nagtataka naman nga ako kung bakit nagpabuntis siya kay Sid, samantalang nurse naman siya. Di ba dapat alam niya kung paano magpipigil ng pagbubuntis? Dumaan ang bus at nahinto na ang pagchichismisan nila ni Ate Rubina. Pagdaan ng bus sa kanilang sinasakyan sa tulay na naghihiwalay sa poblasyon at sa Sabang, nakita niya naglalakad si Jake. Parang may ESP, ito na biglang nagtaas ng tingin at nagtagpo ang kanilang mga mata. Kumaway ito na tila ba nag-aalangan pa. On instinct, gumanti siya ng kaway rito. Bago lumiko ang bus, nakita niya ang pagliwanag ng mukha nito. Makalipas ang 2 taon, 2 maliliit na paru-parong dilaw ang aali-aligid sa waiting shed habang nag-aabang si Olivia na masasakyan pagpasok niya sa Morong Polymedical Center, ang dating Morong Polyclinic. Namukadkad palibhasa ang mga ligaw na bulaklak sa katabing parang, kaya sagana rin ang makukulay na insekto gaya ng mumunting paru-paro. Sa muling pag-ikot ng mga ito ay bahagya pang dumikit sa manggas ng suot niyang uniforme. Doon tumunog ang message alert tone ng cellphone niya. Kinuha niya iyon sa kanyang bulsa at nawala na ng pansin niya sa mga dilaw na paru-paro. Hindi siya pamilyar sa numerong dumihistro sa kanyang cellphone at nagpadala ng mensaheng iyon. Imposible namang iyon ang anonymous texter niya. Hindi ganoon ang estilo ng mga messages na ipinapadala nito sa kanya. Sa loob na mahigit na 2 taon ay hindi ito pumapalya sa pagpapadala sa kanya ng text messages. Ngunit lahat ng iyon ay pulos salita lang na nagpapatibay ng loob at pananampalataya niya. Posible ngang babae ang texter niyang iyon. Tumipas siya ng sagot sa keypad. Who are you? Mabilis ang naging sagot nito. Binura mo na pala ang name ko sa phonebook mo. Kunot noong muli niyang binasa ang numero ng cellphone ng bagong texter. Wala siyang natatanda ang ganoong numero. Muli ito nag-text nang hindi siya nagre-reply. Siguro binura mo na ang pangalan ko sa phonebook mo, kaya nakalimutan mo na ang numero ko. May bumundol na kaba sa kanyang dibdib sa isinagot nito. Hindi nga kaya iyon? Hindi pa siya nakakapag-isip ng isasagot, ay muli na naman ito nag-text sa kanya. Hindi na niya magawang tumipa ng isasagot. Puno ng pananabik na naghihintay pa siya. Ngunit hindi na nasundan text messages na iyon. Tiningnan niya ang suot na rilong pambisig. Kung hindi pa siya makakasakay sa loob ng 10 minuto, ay tiyak na mahuhuli na siya sa pagpasok sa trabaho. 5 minuto pa ang lumipas bago may dumating na bus. Napuna agad niya ang malaking streamer sa harapan niyon. Namangha siya sa nabasa. Will you love me again, Olive? Iyon ang nakasaad doon sa malalaking letra. At ang nakagulat pa sa kanya, nilampasan lang siya ng bus kahit na nakawaya na niya ang driver. Nanlulumong na patingin na lang siya sa papalayong bus. Pagbalik niyang muli sa gawing pinagmulan niyon, isang gray na kotse naman ang dumarating. Nasa isip niyang mahuhuli na siya dahil tiyak na maghihintay pa siya ng 20 minuto bago dumating ang kasunod na bus nang biglang huminto sa tapat niya ang kotse. Bumuka sa bintana sa passenger seat at lumabas ang nakangiting mukha ni Jake. Sakay ka na, Olive. Malilate ka na kung hihintayin mo pa ang pagdating ng bus. Nagdadalawang isip pa rin siya nang buksan na nito ang pinto ng passenger seat. Halika na, idadaan na kita sa hospital nyo. Dagdag pa nito.
Napilitan na siyang sumakay. Kay lakas ng kabog ng dibdib niya habang lula ng kotse nito. Sa saglit na paggala ng kanyang mga mata sa kabuuan nito, halos wala itong ipinagkaiba. Mas maikli nga lang ang gupit nito ngayon. Makinis ang pagkakaahit ng mukha nito. "Kumusta ka na, Olive?" Tanong nito ng marahil. Mapansin ang pagkakatingin niya dito. "Mabuti." Nangangapa siya na may isasagot, ngunit nabablangko naman ang utak niya. "Ako, hindi mo ba tatanungin?" "Well, kumusta ka na? Kayo ni Joanne at ng anak nyo. Annulled na ang kasal namin. Hindi ko na alam kung nasaan na sila ngayon ng anak niya. As for me, magiging mabuti pa lang. Depende sa'yo." Muling wala na naman siyang masabi sa sinabi nito. "Well, will you?" Napalinga naman siya rito. "Will I what?" Hindi niya gusto ang tila pilyong kislap sa mga mata nito. "Will you love me again?" Nanlaki naman ang mga mata niya. "Ikaw ang naglagas ng streamer doon sa harapan noong nagdaang bus?" Nangingiting tumango naman ito. "Sinabi mo rin siguro sa driver no na huwag akong pasakayin, ano?" Bintang naman niyang nakakasiguro siya. "Guilty nga po ako. So will you?" "Baka lumampas ako. Pakihinto na lang sa tabi." Kakamot-kamot na tumalima naman ito at ipinagbukas pa siya nito ng pintuan. "Ngayong alam mo na kung kaninong cellphone number ang binura mo sa phonebook mo 2 years ago." Anito bago siya tuluyang makahakbang papalayo rito. Nagulat siya sa sinabi nito. "Sinasabi ko na nga ba?" Lumipas sa maghapon na para siyang nakalutang sa alapaap. Daig pa niya ang teenager na may bagong crush. Inspired siyang nagtrabaho at perming nakaplaster ang ngiti sa kanyang mga labi. Coffee break na nila nang mag-text muli si Jake sa kanya. Gustong-gusto na niyang may makakwentuhan nang muli nilang pagkikita, ngunit magkaiba sila ng duty ni Madonna. Bago siya lumabas ng hospital, muli na naman itong nag-text sa kanya. "Kapag may nagsabi sa iyong I don't like you, huwag mong patulan. Hilahin mo agad ako. Saka mo sabihin, who cares? Ito si Jake, oh." Napangiting sinagot naman niya ito. "You made me smile. Parang na-miss na ata kita." Hindi na siya nasurpresa pa nang paglabas niya ay makita niya itong nag-aabang sa tapat ng hospital. Nakangiting nilapitan niya ang kotse nito. Bumukas ang pintuan ng passenger seat nang hindi pa man siya gaanong nakakalapit dito. "I miss you too." Tura naman ito. Saka ipinakita ang text messages niya sa cellphone nito. Ngiti lang ang itinugo niya at umusad na sila. "Ikaw rin ba ang anonymous texter ko na nagpapadala sa akin sa loob ng 2 taon? "Oo. Kailangan kong gawin yon. Dahil pagkatapos ng ginawa ko, alam kong kailangan mo na makakapitan. Wala ako sa tabi mo para tulungang mag-cope up ka sa mga nangyayari. I'm really sorry, Olive. Wala lang talaga akong choice noon kundi sundin ang gusto ni na Daddy. Napakalaki ng utang na loob ko sa kanila, namin ang tunay kong pamilya, para magawa kong tumanggi. Ang hindi lang nila na ipilit sa akin ay ang makisama kay Joanne. You are forgiven. Hindi mo naman ginusto yon." Nagagap nito ang kamay niya at masuyong hinagkan. Napakaangkop ng awiting iyon para sa kanilang dalawa. Nagkataon pa namang paborito rin niya iyon. Para siyang may hihimira ng kaligayahan na unti-unting kumakalat sa kanyang dibdib. "Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko kanina," sabi nito matapos ang nag-aatubiling pagbitaw sa kanyang kamay. "I never stop loving you, Jake." Huminto naman ang kotse nito. Kitang-kita niya ang pangingilid ng luha sa mga mata nito. Ngunit wala na ang lambong ng lungkot doon tulad noon. Purong kaligayahan na lang ang naroroon ngayon. Hinawakan nito na mahigpit ang kanyang mga kamay. "So will you?" Nangingiting kinunutan niya ito ng noo. "Will I what again?" Inginuso nito ang kanyang likuran. Nang tingnan niya iyon, noon lang niya napansin na nasa tabi na sila ng burol. Sa gitna niyon isang malaking placard ang nakabaon sa may nakasulat na, "Olive, will you marry me?" Humalakhak na niyapos niya ito.
Yes, Jake. I will. Isang maalab ngunit masuyong halik naman ang naging ganti nito. At alam niyang iyon na pala ang simula ng kaligayahang inilaan sa kanila ng Diyos pagkatapos ng kanilang mga pagtitiis sa mahabang panahon.